Hey friends, we're glad you came. In Between's the show's name. Your weekend spot for chikahan, tawanan na may kasamang life lessons. So, sit back, relax, enjoy the scene, happy vibes, only on In Betweens sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Kaagapay ngayong 2026. Nakaset na ba ang goals mo for this year? O nag-iisip ka pa ng mga bagay na gusto mong gawin or ma-achieve ngayong taon? Hello kaagapay! Happy Saturday sa'yo! Kumusta ka? At kumusta ngayon ang araw mo? Salamat dahil nandito ka ulit at nakikinig sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Another Saturday at another chance to pause, to breathe, and reflect. At sasamahan kita ngayong hapon, kaagapay. Ako ang inyong best friend on air, Absidy Ferrer Tabua. At welcome sa panibagong episode ng In Betweens. Shout out sa lahat na nakatune in na ngayon. Kung ikaw ay nasa bahay or kaya naman ay nasa biyahe or nag-aasikaso ng errands or ginagawa kaming background habang nagpapahinga, salamat kaagapay dahil nandito ka. So ano ba ang pinagkakaabalahan mo right now kaagapay? Kahit ano pa yan, I'm grateful na pinili mo makinig at makisabay sa ating kwentuhan ngayong hapon. Hello rin sa mga online nating kaagapay kung ikaw ay nakikinig via Facebook sa 702 DZAS-FEBC Radio o kaya naman sa ating YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Comment nyo na kung anong ginagawa ninyo or kunyari meron po kayong mga pa-shoutout, may mga nais po kayong batiin o kaya naman i-mention nyo dyan sa ating comment section yung mga nais nyo makapakinig ng ating episode ngayong hapon. At huwag mo na rin kalimutan na i-share kung anong ginagawa mo habang nakikinig dito sa In Betweens at ano ang merienda mo. I'm sure meron kang merienda. Kaya i-share mo na. Kwento mo na dyan sa ating comment section. At kung pwede, share mo na rin ang ating stream para mas maraming makarinig at makasama dito sa ating program. At kung gusto mo naman makinig anytime, anywhere, pwede po kayong pumunta sa febc.ph o sa ating 702 DZAS mobile app. Meron ka na ba niyan? Kung wala pa, i-download mo na dahil libre lamang po yan. Search nyo lang ang 702 DZAS sa Apple App Store or kaya naman po sa Google Play Store para updated po kayo sa mga programs na hatid ng inyong agapay ng sambayanan. At kung first time mo naman dito, ay welcome ka. Ang DZAS ay flagship station ng Far East Broadcasting Company Philippines na napapakinggan sa buong Mega Manila, sa ilang bahagi ng Mimaropa, Central Luzon at maging sa ilang bahagi ng Ilocos Region. At kung may family ka or kaibigan sa mga lugar na nabanggit ko, anyayahan nyo na rin sila na makinig sa ating himpilan. Dahil kahit sa simpleng kaparaanan, it's one way of sharing hope and sharing the gospel. Hindi ba? At maipahayag natin yung pag-ibig ni Lord sa bawat isa. So, go ahead and spread the word kaagapay at sabay-sabay tayong maging inspirasyon sa bawat pusong nakikinig. Pero stay tuned ka lang kaagapay dahil magbabalik tayo pagkatapos ng maikling break. Kaya huwag kang maglilipat ng estasyon, magbabalik ang In Betweens over 702 DZAS. Hello ulit, kaagapay, at kasama mo pa rin kami dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. At syempre, ako pa rin ang inyong best friend on air, Absidy Ferrer Tabua, at welcome back sa In Betweens. At ngayon sa segment na to, may isang mensahe, baka masyadong pamilyar sa'yo.
Isang kwento ng honesty at desire na mag-start uli. Pero this time, with more clarity and grace. Makikilala natin ang ating letter sender. Dahil bagong taon na, pero tulad ng marami sa atin, nasa gitna pa rin siya ng pag-figure out kung paano ba magsisimula or ano ba ang uunahin at paano ilalagay si Lord sa gitna ng lahat ng plano natin. So kaagapay habang pinapakinggan mo ang kanyang sulat ay baka mapansin mo na parang ikaw rin to or nakaka-relate ka. Kaya naman sabay-sabay natin pakinggan ang kwento ng ating letter sender. Dear In-Betweens, Happy New Year, Ate Absidy! I'm Elise. Bagong taon na po pero honestly, medyo lost pa rin ako kung papaano ko ba sisimulan ang taon na ito. Ang dami nagsasabi na dapat may clear goals agad, may plans, may timelines. Pero ako po, may desire naman sa puso ko. Pero hindi ko alam kung paano i-align lahat kay Lord, lalo na kung ano ba talaga ang dapat unahin. Gusto kong simulan ang taon na ito with a surrendered heart, pero I still need guidance kung paano gagawin. Ate Absidy, paano po ba mag-start ng New Year with God at the center? How do I set goals na hindi nakaka-pressure? Please pray for me po. Maraming salamat po. So, hi Elise, salamat sa honesty mo kasi madali talagang, 'di ba? Madali talagang pumasok sa bagong taon na may checklist, 'di ba? May checklist ng goals natin, yung mga plano, timelines, meron pa nga tayo minsan ginagawang vision board. Nakagawa ka ba nun? Or kaya naman yung mga hacks na gusto nating gawin para mas mapadali yung pag-achieve natin ng goal. Pero mas mahirap umamin, no, sa pagkakataon na kapag nadadaan tayo sa ganitong sitwasyon na, Lord, gusto kong umusad, pero hindi ko po alam kung paano or saan ako magsisimula. And Elise, that doesn't mean na napapag-iwanan ka. It means na aware ka at meron kang pakialam. Ikaw ba kaagapay, sino ba sa atin yung parang nakaka-feel ng ganito? Yung bagong taon, bagong simula, pero parang may pressure agad na dapat malinaw na yung mga tatahaking kong roads or kaya yung tatahaking kong daan para sa aking mga goals at plano this year. Or kaya naman dapat may direction ka na. Or dapat alam ko na kung ano uunahin ko, step by step. Pero Elise, may isang linya ka na talagang tumama sa puso namin. Yung sabi mong gusto kong simulan ang taon with a surrendered heart. And let me tell you this, that desire alone already places God at the center. Hindi pa man klaro yung mga goal mo or hindi pa man buo yung mga plano mo, pero malinaw na, 'di ba? Malinaw na sa'yo kung sino yung gusto mong sundan. Kasi sometimes we think na starting the year with God means dapat kompleto na, klaro na lahat, or parang nakalatag na at sobrang confident mo na sa mga bagay-bagay. Pero madalas, ang start with God is, it starts with surrender. Yung pusong handang mag-surrender sa Kanya. Tapos yung tanong mo din, Elise, na paano ba mag-start ng year with God at the center? Alam mo ba, hindi laging nagsisimula ang Diyos sa tanong anong gagawin mo, kundi sa kanino ka magtitiwala. And about goals, you ask, how do I set goals na hindi nakaka-pressure? Maybe yung sagot doon is, unahin mo muna ang alignment bago yung achievement. Hindi dami ng goals yung usapan dito eh. Hindi rin kung sino ang magaling, kundi direksyon ng heart mo. 'Di ba? Hindi lahat kailangan sabay-sabay, hindi lahat kailangan malinaw agad. Minsan ang unang goal ay hindi to accomplish, but to abide. Pwede ka magsimula asking God na, Lord, ano ba ang hinihingi mo sa akin sa season na to? Or ano po ba yung mga kailangan kong bitawan? O kaya naman, ano ang kailangan kong panghawakan? At kaagapay, kung nakikinig ka ngayon, or dumadaan ka sa kaparehong situation ni Elise, yung may desire, pero parang walang clarity. Yung may faith ka, pero parang may halo pa rin yung fear. Diba? Ay, parang natatakot ka.
tandaan natin ito. Hindi tayo late at hindi rin tayo lost. Nandun lang tayo sa season na pinuprune at inahanda tayo ng Panginoon. And as we begin this year 2026, may we find peace na kahit hindi pa natin na-figure out yung mga bagay-bagay sa buhay natin, pero yung peace na God is in control at God is walking with us. He is Emmanuel. God is with us. At madami pa tayong kailangang himayin dito. 'Di ba, kaagapay? Pero saglit muna tayong hihinto at magkakaroon ng break pansamantala. Pero magbabalik tayo para pag-uusapan pa natin ano pa ba yung mga pwede nating gawing praktikal para sa ating goal setting ngayong taon. Kaya stay tuned ka lang, kaagapay. In Betweens will be right back dito lang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello ulit, kaagapay! Kasama po pa rin kami dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin ang inyong best friend on air, Absi Di Ferrer Tabua. At welcome back to In Betweens. At today nga, pinag-uusapan natin ay patungkol sa goal setting. Pero bago tayo mag-set ng goals, mag-pause muna tayo sandali. Kasi sa buhay natin, hindi lang tanong na ano ba ang gusto ko ma-achieve. Ang mas mahalagang tanong para sa atin ay, Lord, saan mo ba ako dinadala? Kasi goal setting is not just about productivity. It's about alignment. Hindi lang kung ano yung plano natin or hindi lang kung ano yung plano mo, kundi kung kanino naka-anchor yung mga plano natin at plano mo. Sabi nga sa Proverbs 16 verse 3, "Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans." So today, pag-uusapan natin ang goal setting. Paano ba tayo magsiset ng goals for this year? Para hindi i-pressure ang sarili, pero kundi para makasabay tayo sa ginagawa ni Lord sa buhay natin ngayong taon. Kaya naman, dito sa ating tips, Steps to Goal Setting. Ito ay mula sa Notion.com. Umpisa na natin. Unang-una, ang sabi dito, think about what you want to achieve. Ayan, syempre, kasi bago tayo tumakbo, kailangan malinaw muna kung saan tayo pupunta. At mas mahalaga, kasama ba natin si Lord sa direksyon na yon? Yun yung tanong, kasama ba natin siya? Isasama mo ba siya? Kasi hindi pwedeng goal lang. Kasi nauuso to, nakikita natin yung mga travel goals, money goals na nakikita natin online. O dahil lang ginagawa ng iba, kaya gagawin natin, hindi ganon. Kaya ang mahalaga, umupo muna tayo, mag-pray and reflect. Tanungin din natin ang ating sarili. Ano ba ang mahalaga sa akin this year? Ano ba yung mahalaga sa akin ngayon? Sa area ng family ko, sa area ng career ko, work, sa area ng relationships ko. O kaya naman, ano ba ang nagbibigay ng life, hindi lang ng validation? Or, ano ang matagal ko nang gustong baguhin pero laging mamaya na lang? So, yun yung mga bagay na kailangan nating i-identify first. Kapag malinaw na yung why mo, mas magiging intentional tayo sa ating mga decisions. 'Di ba? Hindi lang yung parang sumasabay lang tayo sa agos ng ilog, kundi sumusunod ka sa direction na pinapalakaran sa'yo ng Lord. Yun yung mahalaga. So, number 2, go smart. Yan, yung SMART. Ayan, minsan ang problema kasi ang vague ng goals natin. Hindi ba? Yung parang, gusto ko umayos ang life ko. Ayun. Or kaya naman, gusto ko maging okay ako this year. O yun, maganda yun. Pero, paano? Like, ano doon? Hindi specific. Hindi mo ma-pinpoint ano ba yun. So, dito papasok yung SMART goals. Yan yung specific, measurable, attainable, relevant, and time-bound. Diba? For example, instead na gusto mo lang sabihin na magiging healthy ako, gusto ko maging healthy this year, mas maging specific ka. So, ang i-goal mo for this year ay, sige, magja-jogging na ako. Sisimulan ko ang pagja-jogging 3 times a week for 30 minutes for the next 3 months. So, yun, nakalatag. Mas specific,
mas measurable at makikita mo kung ano yung gusto mo i-achieve. Mayroon kang time frame. Yun yung mahalaga. Number 3, write down your goals and pray over them. Yan, wag mo itago lang sa utak mo, kaagapay yung goals mo. Kasi syempre, baka yung iba sa atin, madaling makalimot. Makakalimutan natin yan. O kaya naman, madali tayo ma-discourage. Pero kapag sinulat mo siya, parang sinasabi mo kay Lord, Lord, ito po yung desire ng puso ko. Diba? Pwede mong isulat sa diary mo, sa journal mo. Ako, ginagawa ko, sinusulat ko yung faith goals ko every year. Talaga nakakatuwa lang kasi may something kang babalikan. Para siyang checklist ng mga bagay na pinagpipray mo sa buong taon. Kaya maganda rin na kapag merong kang goals or yung tinatawag nga nating faith goals this year, maganda kung isusulat mo. Diba? Pwede yan sa journal, sa planner mo, o kaya naman, kung techie ka na, ilagay mo na sa iyong notes app dyan sa iyong phone or sa tablet mo. Kasi mas maganda kung nababalikan natin regularly, 'di ba? Yung mga bagay na goal natin at pinagpe-pray natin kay Lord. Number 4, create an action plan. Yon, kasi goals without action are just intentions. Kaya pagkatapos mo mag-set ng goals, pagkatapos mo isulat yung mga goals mo, mga plano mo, tanungin mo yung sarili mo, ano ba ang next step? Ano yung susunod mong gagawin? Pero syempre, wag natin sabay-sabayin, ha? Wag sabay-sabay kasi ma-overwhelm tayo. So kung gusto mo matuto ng bagong skill, pwede mong gawin na maglaan ka ng oras. Kunyari, let's say, start small ka lang muna. Start 15 minutes a day. 'Di ba? Or manood ka ng tutorials kung mas marami ka ng time na ilalaan para dun sa bagong skill na gusto mong matutunan. Or kung talagang gusto mo talaga mag full blast na, talagang all out na, pwede ka mag-enroll kapag kaya na. So yun, small steps. 'Di ba? Yung mga bagay na yun, makakatulong yun kapag consistent mo siyang nagawa. Number 5, ito, mahalaga rin ito, set a timeline. Kasi kailangan natin ng timeline. Pero hindi yung parang ikaka-burnout mo, ha. Kasi baka naman sobrang unrealistic naman yung time mo. Kunyari, gusto mo mag-lose ng weight. Tapos, ang gagawin mo lang exercise ay kailangan for 1 week lang. Ay hindi, parang hindi possible yun. So, kailangan yung hindi ka mababurnout, ha. Yung hindi ka naman sobra-sobra, todo-todo. Dapat kilalanin mo rin yung sarili mo. Yung oras mo, energy mo, yung seasonal life mo ngayon. Kasi hindi porke na gusto mo na, kailangan na mangyari agad. 'Di ba? Ang mahalaga dapat doon is may progress kahit mabagal. 'Di ba? Hindi natin mamadaliin yung proseso kasi minsan nauuwi yan sa pagka-burnout eh. Mapapagod tayo at madi-discourage agad. So kahit, alam mo yung paunti-unti, kahit mabagal as long as you are progressing. Number 6, ang ating pang-anim ay set your goals in motion. Ayan, kasi minsan ito, pinakamahirap na part pala is yung magsimula. 'Di ba? Kasi may mga what ifs ka niyan, may mga bagay na parang iniisip mo or kino-question mo yung sarili mo na mapapanindigan ko ba 'to? Magagawa ko ba 'to? Magiging consistent ba ako? Yun nga eh. Yan yung dapat nating gawin, simulan. Kasi you can start afraid kaagapay kahit hindi ka pa 100% ready. 'Di ba? Kahit may konting takot ka, start anyway. Kasi faith is not waiting until you're confident. Faith is moving kahit takot ka pa rin or takot ka pa. Kasi hindi naman kailangan perfect. Kasi walang perfect. Kailangan lang ay faithful ka. Faithful ka sa bagay na pinapagawa sa'yo ng Lord. Number 7, check in your progress. Kasi nga, kailangan din natin i-check kung nasa na ba tayo, 'di ba? Pause ka rin paminsan-minsan at tanungin yung sarili mo, nasa na ba ako? 'Di ba? May growth ba na nangyayari sa ginagawa ko or may kailangan ba akong baguhin? Kasi syempre hindi naman failure yung mag-adjust kaagapay. Wisdom 'yun. Kasi kailangan talaga natin tignan kung nagwo-work ba tong ginagawa ko. Kasi kung hindi, masasayang lahat ng efforts mo. Kaya doon pa lang tignan mo kung may pinapatunguhan yung iyong mga ginagawa.
check in your progress. And number 8, lastly, ay review your goals. Yan. Kasi nga, ang buhay ay nagbabago. Diba? Walang ibang constant sa mundo, kundi ay pagbabago. Dahil nagbabago ang ating mga season, nagbabago ang ating mga katawan, nagbabago ang ating mga edad, ang ating mga sitwasyon. Diba? May mga goals tayong kailangang i-adjust, may mga goals tayong kailangang i-let go. Pero hindi ibig sabihin na kailangan nating sumuko. Ibig sabihin lang nun, dapat mas aligned ka na ngayon. Kasi goal setting is not a one-time decision. It's an ongoing conversation with yourself at higit sa lahat with God, kasama ang Panginoon sa proseso. So kaagapay, ang tanong this 2026 ay hindi lang kung ano ang goals natin or ano yung goals mo, kundi Lord, ano ba ang goals mo para sa akin? Kasi when God is at the center, yung goals na yan, yung mga goals, yung mga mithiin natin yan, ay hindi nagiging pressure. They become purpose. Kaya kaagapay ngayon, samahan mo ko sa maikling panalangin. Our dear Heavenly Father, salamat po sa bagong taon at sa panibagong simula. Salamat po kasi you remind us na hindi namin kailangan alam na lahat-lahat ng bagay sa buhay namin. Lord, habang nagsiset po kami ng mga goals namin ngayong taon, turuan niyo po kami na unahin ka bago yung mga gusto naming ma-achieve. Linisin niyo po, Panginoon, ang aming mga motibo, ang aming mga puso, at i-align niyo, Panginoon, yung desires po namin sa will mo. Kapag nape-pressure po kami, Lord, paalala niyo po sa amin na hindi niyo kami minamadali. And you are walking with us. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng wisdom sa aming mga desisyon, ng lakas ng loob sa mga unang hakbang na gagawin namin, at grace sa mga araw na mabagal po yung proseso. We surrender our plans to you, O God. Ikaw po ang sentro ng lahat ng ito. Maraming salamat po sa inyong faithfulness, sa inyong pag-ibig sa bawat isa. We honor you, we love you, in Jesus' mighty name. Amen. Kaagapay, kung nakarelate ka at na-inspire sa kwento ng ating letter sender, ay pwede ka mag-send ng letter, chat, or kaya naman message sa aming 702 DZAS FEBC Radio TV page. At baka sa susunod, ma-feature natin ang kwento mo dito sa In-Betweens. Tandaan, sa bawat kwento na binabahagi mo, pwede ka maging encouragement sa ibang listener na nakaka-relate sa storya mo. Kaya huwag kang mahihiya, share mo na kaagapay. Nagpapasalamat na din tayo sa mga umagapay sa atin at sumama sa atin sa broadcast. Salamat po sa mga kasama natin sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawe Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Dito na po nagtatapos ang kwentuhan natin today, kaagapay, pero hindi pa po natatapos dito ang ating journey. Magkakarinigan po ulit tayo next week, same time and same station. Muli, ito ang best friend mo on air, Absidy Ferrer Tabua. Nagpapaalalang, God is with you even in the in-betweens. Happy vibes only on In-Betweens, your weekend spot for chikahan, tawanan na may kasamang life lessons. In-Betweens, 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.